Diyos Ama ay matawag. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong amang ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kung mapapansin po ninyo, para bagang bumabalik ulit tayo sa mga pagbasa ng Kwaresma. Nung nakalipas na araw ay narinig natin sa Ebanghelyo, lalo na ang tungkol sa pagsasakripisyo, pag-aayuno, pananalangin, pagkawang gawa, yung pagpapatawad at pagmamahal sa kaaway. Ito yung mga pagbasa nung sinimulan natin ng Kwaresma nung Marso, para bagang bumabalik tayo sapagkat ipinapaalala din sa atin na ang mga bagay-bagay na ito ay nagpapatuloy sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi lang tayo bumabait tuwing Kwaresma. Hindi lang tayo nagdadasal, nagsasakripisyo, nagkakawang gawa tuwing Kwaresma. Tanungin natin yung sarili natin, kailan ba huli tayo nagkawang gawa? Minsan kasi pag Kwaresma o pag magpapasko, doon tayo nagkakawang gawa uli. Naalala ko po tuloy nung ako'y nakadestino pa sa Mandaluyong. Alam nyo naman ng Mandaluyong,
sa loob. Sabi ko sa mga parokyano, wag na tayo mamigay sa Pasko kasi pag Pasko, dagsa ang mga ayuda, ang mga bigayan. Kaya sabi ko, ibahin natin, gawin natin Pebrero. Baka matumal pag yung panahon na yun ang bigayan. Kaya nung kami nagpunta ron sa National Center for Mental Health, nung nagdala kami ng mga regalo, yung ibang mga pasyente paglapit sa akin, sabi sa akin, Father, Merry Christmas. Kasi nga po alam natin, no? Hindi sila ganoon, may sakit sila po sa pag-iisip. Kasi nasanay sila na pag may nagbibigay sa kanila, tuwing Pasko lang. Kaya nung may nagbigay sa kanila, kahit hindi Pasko, ang tingin nila, pakiramdam nila, Pasko. Kasi nga alam nila, panapanahon lang kung magbigay ang mga tao. Kaya nga't napakagandang paalala sa atin, marahil kaya inuulit ang mga pagbasang ito. Sabi ko nga kahapon, gaya ng mga bagay na iyon, ngayon tungkol sa panalangin, hindi ito palabas, hindi ito panapanahon lamang, hindi ito tuwing may pangangailangan lamang. Ulitin ko po, ang paggawa ng mabuti, gaya ng pananalangin, hindi ito ginagawa bilang palabas. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag niyong tularan yung ibang tao, paramihan ng salita. Nagpapakitang gilas lang kasi pag nakikita ng iba, kaya minsan natutuksong masigla pag maraming nakakakita. Pag maraming nakakita, maraming muestra. Kasi nagiging palabas na lang ang panalangin. Ito'y nanggagaling sa kalooban. Hindi ito nasusukat paramihan ng salita, paramihan at pagandahan ng gawa o siste o muestra. Ang paggawa ng mabuti gaya ng panalangin, hindi palabas, hindi panapanahon. Kaya nga natutuwa po ako dito sa ating sa Quiapo. Marami sa atin nagsisimba, salamat sa inyo, kahit hindi Biyernes, kahit hindi Linggo, kahit hindi piyesta, sapagkat ang paggawa ng mabuti, gaya ng panalangin, hindi panapanahon lamang. At hindi dahil may pangangailangan lamang. Sana po, hindi kayo nandito kasi meron lang kayong may matinding pangangailangan. Tapos pag wala na din. Naalala ko po, meron dating masugid, naging tatawag dito, Padre, pupunta po kami, magpapabasbas ng kamay. Kasi may sakit. Nakailang ulit pong bumalik dito, nagpabasbas sa kamay ng Nazareno. Matapos ng ilang panahon, nagtaka ako, sabi ko, ano na kaya nangyari doon sa taong iyon? Meron akong kaibigan na kaibigan niya. Kaya tinext ko, sabi ko, kamusta na nga pala si yun, yung ganoon. Kasi nag-aalala ako, sabi ko, wala na akong narinig pagkatapos. At sagot sa akin nung kaibigan namin, ay Father, okay na po, malakas na. Balik na sa dati. Kaya napasabi ko tuloy, okay na pala. Kasi hindi ko na siya nakita pagkatapos nung siya'y naoperahan. Nakonsyensya yata. Siguro nasabi nung kaibigan namin, matapos ng ilang panahon, biglang nagpasabi ito, Father, babalik po, magpapasalamat. Hindi ko naman pinaringgan at sinabing, buti bumalik ko kayo. Nung may sakit kayo, ang dalas-dalas nyo rito. Ngayong malakas na, kung di ko pa kinamusta, hindi na babalik. Sana mga kapatid,
ang paggawa natin ng mabuti, hindi dahil may pangangailangan lamang. Ito'y ginagawa nating lahat, gumagawa tayo ng mabuti dahil mabuti ang Diyos sa atin. Gumagawa tayo ng mabuti dahil ito ay bahagi ng buhay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga deboto, bilang mga alagad ni Jesus Nazareno. Gumagawa tayo ng mabuti dahil ito'y bunga lalo na ng ating pananalangin. Kaya nga binigyan diin ni Jesus Nazareno matapos niyang ituro ang Ama namin. Ito raw ang pinakatumpak na dasal sapagkat mismong si Jesus ang nagturo sa atin ng panalangin na ito, ang Ama namin. Kaya nga napakaganda dito sa Quiapo, sumunod sa kanta ng Nuestro Padre, ang isinasa puso natin lagi ay ang Ama namin. Sapagkat ito ang dasal na mismong si Jesus ang nagturo sa atin. At binigyan din niya, pagkatapos niyang ituro ang Ama namin, ang pagpapatawad. Sapagkat di po ba dinadasal natin sa Ama namin, patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ang dasal ay mabisa, hindi lamang dahil may napapagawa tayo sa Diyos. Siguro sabihin natin, mabisa ang dasal kasi yung pinagawa ko sa Diyos nangyari. Nagpagaling siya. Nakapasa ako sa test. Gumanda ang negosyo ko. Makakapag-abroad na ako. Mabisa na tunay ang panalangin dahil napagawa din nito ang dapat nating gawin. Gaya ng pagpapatawad sa ating kapwa. Humihiling tayo sa Diyos, patawarin niyo po kami. Pero tandaan niyo, may hiling din doon. Gaya ng pagpapatawad namin sa aming kapwa. Mabisa ba talaga ang dasal? Dahil nagawa din natin ang dapat nating gawin. Kahapon, nung makalawa, binibigyang pansin ang pagmamahal, pagpapatawad sa kaaway, sa mga nagkasala sa atin, pakikipagkasundo sa mga taong hindi natin ganun kadaling pakisamahan. Ngayong araw na ito, ipagdasal din natin sapagkat bahagi ito ng ating ugnayan sa Diyos na maging maayos din ang ating ugnayan sa isa't isa. Kung tunay ang ating paggawa ng mabuti, lalo na ang pananalangin, ito ay magkakabisa, hindi lamang dahil may nagawa ang Diyos, kung hindi nagawa din natin ang dapat nating gawin, gaya ng pagpapatawad sa nagkakasala sa atin.